At narito na naman ang mainit na balita mula sa mundo ng politika, isang controversial na balita ang umabot sa atin. Ang Pangulo ng Pilipinas na si President Cotain ng Norte Jr. ay kasalukuyang nataranta matapos mailabas ang mga forensic results ng mga labi na nahukay sa kanilang lupain sa Ilocos Norte. Ayon sa mga otoridad, may mga bakas na posibleng krimen na nauugnay sa mga nahukay ng mga labi. Ilang linggo na ang nakalipas mula nang magsimula ang paghukay sa isang lugar na matatagpuan sa probinsya ng Ilocos Norte. Ayon sa mga lokal na residente, matagal nang iniwasan ng mga tao ang nasabing lugar dahil sa mga kababalaghan na nagaganap sa paligid nito. Noong nakaraang linggo, nagdesisyon ng mga otoridad na magsagawa ng masusing paghuhukay at sa kanilang pagsisiyasat, natagpuan nila ang mga labi ng ilang mga tao na nagdulot ng pag-aalala sa buong bansa. Ang mga forensic experts na nagsagawa ng pagsusuri sa mga labi ay nagbigay ng pahayag na naglalaman ng malupit na detalye. Base sa kanilang mga resulta, lumalabas na ang mga labi ay may mga sugat na tumututok sa isang posibleng kaso ng pamamasla. Dito na nagsimulang magduda ang mga otoridad sa posibleng kinalaman ng ilang mga prominenteng tao sa insidente, kabilang na ang pamilya ng Pangulo. Samantala, nagbigay ng pahayag ang Pangulo sa isang press conference, ngunit makikita sa kanyang mga mata ang pagkabahala. Ayon sa kanya, hindi ko alam kung paano ito nangyari pero gagawin ko ang lahat ng aking makakaya upang malaman ang katotohanan. Ayon sa ilang mga eksperto, ang sitwasyong ito ay magdudulot ng mas maraming tanong sa kredibilidad ng kasalukuyang administrasyon at mga miyembro ng pamilya Marcos. Habang patuloy ang investigasyon, ng mga kababayan natin ay nananatiling nagmamasid at naghihintay ng mga karagdagang impormasyon mula sa mga otoridad. Tinututukan natin ito ng mahigpit at maghihintay ng mga bagong pahayag mula sa mga opisyal. Maging ang buong bansa ay umaasa na madadala sa hustisya ang mga nagkasala at mabigyan ng hustisya ang mga biktima. At yan ang mga balitang ating pagkakatutukan, at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa aming mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. Di ba nga Junior, Diyos ko, hindi naman ako pwedeng tumuha dito, di ba? Eto na lang. Pakisabi kay Inday, kay BP Sara, hindi ko nakukontrol si Romuald, bumasok na sa ilong ko. Masama ba to? Masama ba to? Bulboron. Dagdagan pa natin. Mamaya, matatanggal din yan. Para, mayroon akong gugurgurin. Okay. Dahil gusto kong manggurgur ngayon. Alright. Bye, Med. Gurgur yourself. Okay. Now, gurgur ka na. Good night. Okay, next. Okay? So ngayon, may satisfaction ako pag may nakikita akong gano'n, mga palangga. Anyway, itong si Butomesa Polboronic. Ano ba? Butomesa Polboronic Ngagba. Ang dami niyang pangalan. Anyway, magmensahe ka ngayon na gusto mo mag-reconcile. Walang reconciliation. Gyera Patani. Kung kailangan ng Gyera Patani ang balik sa inyo. Ang taong bayan ang gugurgur sa inyong lahat. At ako, sa araw-araw, dati, remember, last year, may mga nagagalit kay Day Sara. May mga, ano ba yan, Marlica? Si Sara hindi naman nagsasalita. Ganyan. Kahit ako, Day, magsalita ka na, Day. Diba? Kung kayo ay nanonood sa akin ng araw-araw, di ba galit na galit kayo? Bakit si Inday hindi nagsasalita, ganun. Sabi ko may tamang panahon sa ganyan. O napuno ng salok. Nakita nyo? Na-dethrone ako. Sa buwakan ng Genemes, na-dethrone ako ng bonggang-bongga. Pero, ang pagmumura ng isang tao, acceptable yan. Depende sa konteksto. Magmumura ka ba? Mumurahin mo isang tao, walang ginagawa. Yun, wala ka sa konteksto. Pero yung ginawa ni Inday Sara, Trollbuster, ang smuggler ni Rubio, naghatag siya ng pera kay Tamba. O yan. That's given palangga. Tapos ngayon, itong si Polboron, sabi niya nun sa emisaryo niya, sinabi ka kay Manang Aimee niya, kay Bamang Gagamit, Aimee, budulin mo ulit si Sara kasi baka matanggal na tayo. Kasi itong mga military, kahit dinagdagan ni Tamba, tatanggapin lang itong pera na ito dahil sinabi naman ni Duterte, tanggapin nyo yan, pera nyo yan, pero magbabalitan to sa taong bayan eh. Yun yung nakikita.
Hindi na papayag si Sara. Dahil pag hindi na papayag si Sara, hindi na yan magpapabulong, sabi nga niya. Hindi na siya magta-trust kahit kanino man. Ngayon, mga palangga, yung mga pinupukol nila kay Inday Sara, here we go, where's my phone? Okay? Comment kayo dyan kung ano gusto nyong topic na na gusto nyong pag-usapan natin na baka narinig ko, na hindi ko pa narinig. Okay? Pag narinig ko, di pag-usapan natin. Alright, recently, either kasi kinukulit siya ng mga reporter, di ba? Ang sabi ni Inday Sara, sabi ng mga reporter, once and for all, sabi niya, okay, ang sabi, kung pwede mo ba, parang sagutin nyo naman, parang sagutin nyo yung sa taong bayan kung ano yung nangyari sa confidential fund, Ito mga buwa ka ng inang mga reporter na payad ng mga kaluluwa. Ano sabi ni Inday? I am not answering questions from the House of Representatives, plus the fact, as I said, this is a political attack. If you are in aid of legislation and you want to legislate about confidential funds, you do not target one office. Tama. Terrorize and torment the employees of that office. What you do is do a random sampling of the offices who have confidential funds. Why not call the office of the president who has billions and billions of confidential funds? Exactly na sinabi natin. For 4 bilyones ang ini-enjoy ni Bangag mahigit na hindi ipinagpapaliwanag sa taong bayan yung confidential fund na yan. Ayaw pag-usapan ng Kongreso. Alam nyo na yan. Pero si Sara talagang atak-atak talaga. Yes, solid maharlikan ako. There is no turning back. Imagine ninyo, mga kababayan, bubudulin na naman nila si Inday Sara. Never again die. We will, alam mo Day, ito lang masasabi ng mga palangga. Well, naipakita naman natin dito. Kung noon, nagpupuyat-puyatan tayo, ano daw? Si Castro daw po binaril, di naman namatay. Ha, sabi ni Sheila. True ba yun? Parang may nabasa akong ganon. Sayang. Sayang na sayang lang. Dan. Diba? Sayang. Ba't hindi pa na-shoot yun? Okay, anyway, going back. Day. Paranoid daw si Carlos, sabi ni Mind Fuel. Not true daw, sabi ni Juan Santos. So forget about that. I don't know about it. Let's forget about it. Okay, now, ang nakikita ko dito, balik ako dito. Ngayong taon na ito, nakikita ninyo kung gaano ka smarte, brilyante. Diba? Brilyante. Tama ba? Buti hindi abante. Diba? Gaano ka smart, brilliant itong si Inday Sara. The way niya ilampaso ang mga kalaban. Talaga, bang! Talaga sampal di ba? Kaya ngayon, alright? Namang damo matagal mamatay. Kaya ngayon, nagpapatakbo sila ng emisaryo. Ganyan din naman ang ginawa nila sa akin. Remember? 2022 pa lang. Okay? Pinauuwi ako sa Pilipinas kasi susurpresahin ko daw si Lisa sa Malacanang. At magsabi lang ako kung ano ang gusto ko ng presyo. Kung naging boba ako, katulad ng mga sa Quadcom na yan, umuwi ako, wow, kasi pinapunta ako ni Bigaon, ni Alpot Patotot, Botod Modlong na si Lisa Tanas. Excited ako, uwi ako ng Pilipinas kasi punta ko Malacanang. Ano bang gagawin na sa akin? Gugurgurin nila ako katulad ng PSG. Alright? Sabi ni R, sagutin natin ito, nagkaroon ng fireworks sa BGC, akala niya siya ang binaril. Feeling guilty kasi. Talaga ba? Speaking of BGC, recently, may picture real na naman si Lisa Tanas. Okay? I will tell you something. Balik tayo mamaya kay Inday. Okay, buksan natin. Okay. Tignan natin si Lisa Tanas. Meron siyang picture
Okay. Ayan, ang bigaltot, alpot, patot, kulot-kulot ang sabon. Ayan, no? Tertoki na naman na yupa. Okay, one day ago, inauguration of the Maharlika Investment Office sa Ore Central Tower, BGC, kasi naalala ko BGC. Eto, di ba? Ayan, siya, piling presidente yung Jutang Gilines na yan. Ay pa niya yan. Ayan, di niya ako makalimutan, nandyan yung Maharlika na pangalan. Kaya bangungot ako ni Lisa Tanas. Yung Ore building na yan, remember yung opisina ni Michael Ma at ang law firm ni Lisa Tanas? China Philippines Unified. Yung opisina ni Michael Ma at ni Lisa, di ba? Yan yung mga isa sa mga unang expose natin dito. Diyan din yan. Sa mga likapan, diyan din sila nag-opisina. Yung China Philippines United pala, United. At yung presidente diyan si Michael Ma at si Lisa Tanas yung most na law firm niya. Alala mo? Diyan in-interview si Clarita Carlos. At diyan din ngayon nag-oopisina si Maharlika, yung Maharlika Fund. Now, isa yan. Si Lisa Tanas ang nagpapatakbo ng Maharlika Fund na yan. Nanakawi na naman ng mga buwakan ng ina. Tignan mo, diyan mismo sa opisina, diyan sa BGC, you connect the dots. Diyan nabuo yung deal nila sa mga smuggling business nila. Ngayon yung Maharlika pa din sa Ore Building. Diyan yan si Lisa Tanas ang punot dulo ng kadyutahan, ng kahirapan na dinadanas ninyo sa Pilipinas. Do you think Inday Sara will trust this bahags, pulboronic, botomeso, whatever, again? Never again. Kaya sabi ko, noong nagsimula ako na nag-expose dito noong August, ulit-ulitin natin. Nagalit kayo sa inyo, ano ba si Maharlika? 2 months pa lang, naging bumaliktad ang term. But actually, hindi ako bumaliktad. When you say kasi bumaliktad, ay naging balimbing ka. Diba? Hindi. Umayon tayo sa tama. Sabi ko, hindi ko makalimutan, this friend of mine, he promised na magpapa-interview daw siya sa tamang panahon. Ang sabi niya talaga sa akin, Maharlika, ako natatakot para sa'yo. Bakit ka naman natatakot? Sabi ko na gano'n sa kanya. Kasi ikaw lang nagsasalita, ikaw lang ang nagsasalita. Sabi niya, hindi ka man takot, ipag-gurgur ka. Naku, sabi ko na gano'n, mag-gurgur ako, tignan na lang ako mag-gurgur nila ako. Anyway, sinasabi sa akin, sabi ko sa kanya, palangga, huwag ka mag-alala. May plano ang Diyos. Nakita nyo dito, hindi ako nagbibersi-versikulo dito. I don't do that. I'm not hypocrite na katulad ng iba. Versikulo, da. Pero sabi ko sa kanya noon, darating ang panahon. People will speak up. Lahat yan, sabi ko sa kanya, palangga, darating ang panahon. Agosto pa lang yun. September pa lang yun. No, 2022 pa lang yun. But, ano nangyari ngayon? Ito ba'y katang-isip lang ni Maharlika? Nangyari ang na-expose na ang ginagawa kay Sara ngayon kasi intention talaga ng bangag na gobyernong ito, budulin tayong lahat. Hindi to sama-sama tayo, di ba? Kay ganda, yung pala, sama-sama tayong lulubog muli. Sila lang ang babangon. At ang gaganda lang, yung bukas nila. Pero ang bukas nyo, madilim pa sa karimlan. Ang taas ng bilihin, ulit-ulitin natin, Pasko na, sinta ko. Diba? Hanap-hanap kita. Paano nananan? O, hanap-hanap mo ang iyong asawa. Hindi makauwi ng Pilipinas dahil yung asawa mo nandun sa Saudi Arabia. Nandun sa Hong Kong. Nandyan sa kung saan man. Dahil nagbabanat ng buto. Dahil hindi makahanap ng trabaho sa Pilipinas. Leti Donggis, baka si Lisa Miss Piatos, antayin nyo ang sinasabi ni Inday na video. Antayin nyo.
Kaya nga, nakikipag-areglo eh. Ang iglesia nagsalita, ang INC, marami pa. Kaya, okay, here's another deal, another chika bubo. Ayon sa aking puting ahas, nahihirapan, good news to, na mangalap ng 100 signatures o 1/3 of the House of Representatives. Okay? Yung iba, kung hindi kayo kawatan or just doing, the right thing, ignore my words. Okay? Love ko kayo if you're doing, like Congressman Marcoleta, like yung other, who's that? Oh, I forgot the other name. Anyway, gusto sana ako sabihin na kongresista. Cardema, okay? So anyway, hirap na hirap daw sila ngayon makakalap ng 100 signatures ng mga congressmen para i-impeach si Inday Sara. You know how much pa lang how many signatures pa lang ang kanilang nag-gather? For the record, according to my Congressman Pulong, yes, thank you pala nga. Shout out kay Congressman Pulong. Okay, sabi ni Antoinette Antog, okay? For the record, according to my source, to my puting ahas, ano mo tayong kape para ganahan ako. 32 signatures. Okay? 32 signatures pa lang daw ang kanilang nakalap. Kaya yung nakikita mo sa Huwad Committee, iilan lang sila yun. Sila yung mga bataan ni Bangag at ni Tambaluslos. Okay. Now what? Okay? Yan ang katotohanan. Ngayon, dun sa press ko ni Inday Sara, imagine nyo, dahil sa pulburonik ang inyong presidente, kung tinanggalan nila ng budget, si Inday Sara, where from 2 billion, naging 700 million. Willing si Inday, masakit man sa loob niya, pero matatanggalan ng mga opisina, yung kanyang mga satellite offices. Kita ninyo kung gaano kababoy itong gobyerno ito. Wala silang pakundangan na maapektuhan ang mga ginagawa ng president, ng vice president. Mga palaga. Wala silang pakundangan na sirain ang vice president. Tama ng kaso. Alright? Ngayon, tinitignan nila yung angulo based on press conference nila yung Terrorism Act na baka pwedeng ipasok doon sa mga binanggit ni Inday Sara. Pero, ang NBI, ang PNP, ang WAD Committee, walang pakialam. Ayaw ipatawag si Lisa Tanas Marcos at si Bangag Jr. na nag-facilitate at si Teddy Boy Locsin Jr. at saka si Louie Locsin nung nagsanib puwersa sila, nung pinakidnap nila ang dalawang bata sa Turkey or pina-extract nila kasama dyan si Bianca Zubel. Remember the audio na sinend ko sa inyo? Yan dapat ang tinututukan ng mga buwaka ng inang ito, hindi si Inday Sara. Dahil wala siyang violente o grave threat na sinabi o pangnakot. Dahil sabi nga niya, sabi nga ni Inday, di ba, kung gugurgurin nila ako, pag ginurgur, mayroon na siyang kinausap na huwag tigilan yung mga demonyo. Kaya sabi ni Inday, I will not die in vain. That's true, ako man. Meron na rin akong bilin. Sabi ko, pag nagurgur ako, gulitukin ang bilat ni Risa, kagwaon ang liso. Tignan ko lang. Di ba, Lisa? Ilang taon talaga. Pakuha ko gitang giti mo. Ay, hindi, ang puktulo mo, ipakuha ko gitna. Yung lisong, ipakuha ko, ipasqueeze ko. Imagine mo yun? Ito ba ang epekto ng polvoron ni Bangag? Polvoron! Polvoronic ng Pilipinas! Shit! Ang liso ipalito kung gitang liso niya mo. Para pag gitang giti ng alpot patutot. Okay, now what?
hundreds of thousands Pinoys na sa Amerika, pauwiin ni Trump. Siya magpapanik uli si Bangag. Would say again, no more budget for them. Nasa bulsa na kasi nila, sabi ni every no, hindi naman yan talaga. Hindi pauwiin. Pauwiin mga kriminal. It takes time. Baka nga magka-amnesty pa baka lalo nyo mahalin si Trump. You'll never know. Baka etos na ni Lolo Trump yan. Pag upo niya, amnesty sa lahat ng undocumented. O, di ba? Kabog sa banga yun. So, natin ko si Lolo Trump na mag-amnesty na sa lahat. Okay? Ano, gusto mo gulutukon ko ang liso? Hindi, totoo yun. Hindi, ito, minatood. I'm serious. Siling ko sa akon palang sa mga palangga, mga abyan ako. Sabi ko, pag nagnagurgur ako ng mga bangag, huwag kayong tumigil. Kasunod din, Day. Huwag kayong tumigil. Maghanap ka ng magulitok sang poklo ni Lisa. Gulitukon mo gid. Gulitukon, kang pukpukon. Tignan ko lang. Kung may libog pa siyang para sa PSG. Ay, nako. Tignan ko lang kung makaitot-itot ka pang alpot ka. O, sige, Abe. Kung waay na tong liso sa bilat mo, wala ka na yun, Lisa. Visit to mga to. Akaloka. You have to speak up, mga palangga. Ito na yung mundo niya, Oh. Sabi ni Snipe. Ay, nako. Siling ni Snipe, di wala ayutin si Ngagba pagin palukit mo, Ay, wala. Nag-isa rin kumain na naman sila naga-itot-itot. Iblaid gani ang naga-itot-itot sa iyan. Ano ka man? Diba? Ato galing PSG kaging gurgor. O, di wain na silbi kay Bangag, kay Boto. Baka, si Bangag, Boto Mesa, baka nga nagurgor yung PSG. Bigyan natin ng twist. Basi nagurgor ang PSG kasi nagselos si Bangag. Kasi ang ginalito, ang liso ni Lisa, imbes na ang iyang abuli. O, basi kasubong na sa sina, nagadog-dog na sa kanya. Ow, PSG. I'm waiting. Diba? Baka gaganon si Bangag, si Boto Mesa, I'm waiting. Oh, diba? Gaganon siya. Tapos si Lisa pala ang tinutorja. Yung liso, ay nako, ano ba naman ito? Ano ba naman ito? Diba? Putang ina. Ang ina mga to, diba? Anyway, mga palangga, magpapasko na. Seriously. Kaluoy talaga ang bansa natin. Kaluoy kayo. Kayo dyan na mga men and women in uniform, hindi ko na kayo anuhin. Alam nyo, hindi ko na kayo sasabihin naman lumabas na kayo. Ganyan. Ganito na lang, mag-ano na lang kayo dyan. Magpakatanga na lang kayo. Diba? Magpaka-under na lang kayo. Huwag niyong antayin na kayo naman ang patuwarin ni Lisa. Ay, hindi. Ni Bangag. Baka mamaya pipick up lang si Bangag. Gusto ko yan, si General. Papuntahin niya doon sa kwarto kung saan nag-iikutan kami ng kaibigan kong 2 a.m. na may multo doon sa Malacanang. Remember that? Patuwarin ang buli ni General. Baka ganon yung gagawin sa inyo. Di ba? Sorry na lang yung at least naintindihan yung sinabi ko. Okay? Ay, ambot sa inyong gabot. Anyway, but sa seryosong usapan, mga palangga, papayag ba kayo na ang inyong presidente, ang mga cabinet secretary, si Lagdameo, ito lang ang pinagkakabala? Nasabihin ni Bangag Jr., lasing na ako. Zingot na ako. Anton! Huwag ka pa ng polboron! Kalimutan mo na si Don! Anton! Mga ganun. Punta ka na lang kay Iguana! At kay ganito. Suminghot pa tayo, Anton! Diba? Well, papayag ba kayo itong presidente nyo? Punyeta, authenticated Bangag here in the States, in California. Batak pa more! Ito ba yung gusto nyong presidente?